Malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, sa anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Ang Panginoon At sumairi. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik sa kanya na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong ni Jesus. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang mga punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na at huwag nang magkasalang muli at huwag nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali pong muli sa ating lahat. Usap-usapan po sa radyo, sa telebisyon, at sa social networking. Tumitrending, bumabiral po ang katatapos pa lang na pangyayari kagabi. Nagmahal, nasaktan, nag-concert. Nanood ba kayo ng concert ni Vice? Di yata kayo maka-Vice, ano? Anyway. So yun ho ang usap-usapan ngayon. Nagmahal, nasaktan, nag-concert. Successful daw ho, blockbuster. Sold out lahat ng ticket. Marami ang napasaya sa mga nanood kagabi. Well, tayo hong hindi nakapanood sa Araneta, may chance pang makita ito sa television, maghintay lang po tayo on a Sunday, late night Sunday. Now, marami ho ang kumokopya sa ganitong mga salita. No? Estado, baitang-baitang. Nagmahal, nasaktan, nag-concert. Yun nga hong pamangking ko, merong printing shop.
ginamit din, ano? Yung ganoong idea. At maganda rin hong gamitin natin, hiramin natin ito upang maunawaan na kahit sa ating pananampalataya, meron din pong mga antas o baitang. There are stages that we go through in our development of faith. Kung meron pong developmental stages sa pananampalataya ho, meron ding baitang-baitang na ating binabagtas patungo sa mas mataas na kamalayan o antas. Tulad po sa unang pagbasa, narinig natin sa aklat ng Henesis ang istorya ni Noe. No? Ni Noe. Si Noe na gumawa ng arko, sumakay sa arko, naghintay, and eventually, nang matapos na ang dilubyo, ang baha, nag-alay. Sa Ebanghelyo, meron pong isang lalaking bulag na inilapit kay Jesus. Ano pong ginawa ni Jesus? Inilayo ni Jesus, hinawakan ng mga mata, inulit na hinawakan ng mga mata, at pinahayo na wag nang magkasala. Kung tutusin, ito pong karanasan ng pagpapagaling ni Jesus sa bulag na hindi agad-agad, bagkos dumaan sa estado, antas-antas o baitang-baitang, natatangi, exclusive sa Ebanghelyo ni San Marco. Wala po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Mateo at ni Juan. Pahiwatig na ang pagkilos ng Diyos ay hindi laging bigla. Maraming pagkakataon na ito'y dumadaan sa iba't ibang baitang at iba't ibang antas. God goes through stages in order to reach or to bring us to deeper heights. At ito ho ang maganda kong payo sa atin. Kahit tayo, tulad nitong lalaking bulag, siya'y dating di nakakita, pinagaling ni Jesus, at ngayon ay pinagbili ng huwag nang babalik sa bayan. Tayo ho, may mga baitang-baitang ding pinagdadaanan. Nagkasala, pinatawad, ay kadalasan, kasunod ho nung pagpinatawad, bumabalik sa pagkakasala. Kaya hindi tayo nakakalis. Vicious circle. Kasi matapos magkasala, pinatawad, babalik na naman sa pagkakasala. O kahit sabihin natin, ibang uri naman ang pagkakasala, mas masahol pang pagkakasala, kailan kaya tayo makakawala? Supposedly, sa pagbagtas po natin sa pagdaan sa iba't ibang baitang, ito'y magdadala sa atin sa kalayaan o sa pagtatapos ng malalim na kamalayan. Parang mga nasa grade, no, elementary students. Grade 1, grade 2, grade 3. Yung grade 3 hindi bumabalik sa grade 1, kundi bumabalik, tumataas sa grade 4. Lalo na ho ngayon, merong grade 11 and grade 12, grade 7 up to 12. So ganun din po sa ating pananampalataya at sa ating buhay sa pagsunod sa Panginoon. Kung tayo man ay nagkasala, ngayon tayo'y pinatatawad, ano na ang susunod? Babalik ba ako sa pagkakasala? O tatahakin ko ang mas mataas na baitang, ang pagbabagong buhay? Hingin po natin sa Panginoon na sana kung tayo'y nagkasala, pinatawad, suungin natin ang mataas na antas ng pagbabagong buhay. Kung tayo'y nagipit, tayo'y nangailangan, tayo walang matakbuhan, ngayon lumalapit sa poon at humihingi ng kanyang awat habag, ano na ang susunod pagkatapos na tayo mabiyayaan? Sana tayo rin ay maging tagapaghatid ng biyaya niya sa ibang di pa nakakakilala at di pa nakakalapit sa Kanya. Nagmahal, nasaktan, nag-concert, nagkasala, pinatawad, nagbagong buhay. Nagipit, lumapit, biniyayaan,
what then? Sana'y tayo naman ang makaakay sa iba upang mabiyayaan din sila. Minamahal kong mga kapatid kay Hesukristo, makikita ng malinaw ang lahat ng bagay sa paglapit natin sa Kanya. Idalangin natin na sana'y makilala siya ng lahat ng tao. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga bulag ay sumama sa ating paglalakbay patungo sa kaliwanagang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang maituro sa mga kabataan ang pagkatakot sa Diyos at ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang ating pamahalaan ay maliwanagan tungkol sa buhay ng maliliit, mahihirap at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang unawain ng tao ang sarili niyang pagdurusa sa tulong ni Kristong namatay at muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga kababayan na biktima ng iba't ibang kalamidad. Silang mga nasa mga relocation sites, silang mga nasunugan, silang mga biktima ng kaguluhan sa Mindanao, at yaong mga biktima rin ng lindol sa Surigao. Naway makabalik silang muli sa normal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kasihan mo, Panginoon, ang pagsisikap ng marami, yaong mga naghahanap trabaho dito at sa ibang bansa, yaong mga naghihintay sa positibong resulta ng 2016 bar exams. Gayun din ang mga mahal naming sa buhay na nakikipagsapalaran malayo sa aming piling. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa ikatatagumpay ng kapayapaan at kaayusan sa buong mundo, lalo-lalo na dito sa ating bayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. O Diyos, samang makapangyarihan, bagamat kami nababalot ng takot at pag-aalala, dala ng aming mga pinagdaraanan, naway masilayan namin ang liwanag ng buhay at biyayang iyong ipinangako sa paglapit namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Yanan, kasama ng ating mga intensyon ng pasasalamat, kahilingan at mga taong ipinagdarasal,
ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagparangal ito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Luis Antonio na aming Arsobispo at Kardinal dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Halalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang aming ina ng laging saklolo, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lubos ang pagpapasalamat sa Diyos na sa ati umaakay tungo sa kaganapan ng buhay. Sama-sama nating awitin ang panalangin inihabilin niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mamasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw, at pagpawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nagpapasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, ay iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Merong pong kasabihan, the joy and the beauty of war is to make peace after. La plaisir de la guerre se fait la paix. It's a French expression. Ang kagandahan daw ng gulo, pagkatapos ay may pagbabati, pag-aayos. Baitang-baitang, antas-antas. Nagkasamaan tayo ng loob,
di nagkaintindihan, ngayon may pagbabatian, sana'y palalimin natin itong kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, hangad niya'y ating paglaya at kabutihan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y patuloy na lalapit at magtitiwala. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iadya nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa lahat ng masama hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa lumig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa ina'y taglay sa ligtas. Iyong mga
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo sa pagpapalang hatid ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos.